ayoko nga bigyan ng problema ang nanay ko para sa pencil. Yun nga, nag-provide ako ng sarili kong pencil gamit ang Mm-mm. tip ng isang putol na lapis at straw ng Sesto. Mm. Eh, di ba Tapos, gano'n naman talaga yung parang ballpen, di ba? Ang ballpen, meron din siyang parang straw, then yung tip, then may ink. Doon ko po natutunan na ito pala yung community na gusto ko pong pagsilbihan. He blessed me. He blessed me with these thoughts and these ideas to put it together. Yurika, kumusta kayong lahat? Isa sa mga bagay na pinakahilig kong gawin at para sa akin ay isang paraan para ma-express mo yung sarili mo, yung ideya mo, ay sa pamamagitan ng art. And sa kasamaang palad, hindi talaga ako ganun kagaling sa art. Kumbaga, gusto ko talagang matutong mag-drawing, mag-painting, pero nag-end up na mas magaling lang akong maggupit-gupit. Ganun lang. Kaya ngayong araw na to, sa aking vlog ay naimbitahan ko ang aking kaibigan na artist dito sa Qatar. Siya ay walang iba kundi si Miss Jinky. hi, magandang gabi po sa lahat. Thank you, Miss Yurika. Thank you, Ma'am Yurika, para sa pag-invite sa akin. At alam ko na magiging makabuluhan to, lalong-lalo na sa mga manonood na hilig din ang art. Okay? Hilig din na mag-drawing or gustong gumaling sa pagdodrawing. Miss Jinky, para sa iyo ba, ang pagdodrawing or ang pagpe-painting ay dapat ba likas sa'yo na magaling ka or natututunan ba to? Kailangan bang mag-enroll sa isang kurso para gumaling sa ganitong larangan? Para sa akin, ang arts ay natututunan, napapractice. Sa akin, nag-start ako when I was 6 years old. Madalas akong mabully kasi ah, since maagang nawala yung tatay namin, madalas kulang ako sa kung anong kailangan sa eskwelahan, like pencil, like papel. That time, naisip ko, ayaw kong bigyan ng problema ang nanay ko para humingi ng ganito, pambili ng lapis, pambili ng ganyan. Naisip ko yung mga tip ng lapis, Mm-mm. pinupulot ko siya, and then pinupulot ko rin yung straw ng Sesto, which is pinagdudugsong ko para magkaroon ako ng Buong lapis. buong lapis. Nag-approach sa akin na pwede ko raw ba siyang igawa ng flower. Tapos, sabi niya, pahihiramin daw niya ako ng lapis. Tapos doon ko naisipan na gumuhit ng isang bulaklak gamit nga yung improvised na lapis na ginawa ko before. Tapos doon, simula noon, naisip ko, meron pala akong talent na ganun. Tapos, sa pagpapractice ko, ayon, hanggang sa elementary, high school, makakagawa na ako ng mga cartoon character, mga Sakura. If you're familiar with Of Sakura course, character, anime. Sakuragi, yan. Mm-mm. Madalas siyang pinapagawa sa akin ng classmate ko, babayaran nila ako ng 5 pesos, 10 pesos, Oh. depende. Pero dumating din ako sa point na parang na-distract ako kasi one time, nagkaroon ng isang event sa school namin, which is, since likas akong mahiyain, ayoko sumali sa mga ganun. Parang andun yung doubt sa sarili ko. Mm-mm. And then, nung time na yon, may mga classmate ako na ang laki ng tiwala sa akin. Wala akong kagamit-gamit. Sabi ko, wala akong ganito, wala akong ganyan. Kasi mahal ng mga materials for arts. Sabi nila, huwag kang mag-alala, kami magpo-provide. Nag-provide sila para sa akin, para makasali ako sa isang slogan contest before. When I was third years high school. Ayun, hindi ko sila malilimutan. Ang slogan nun, kailangan talaga maganda yung design, di ba? Mm-mm. Ayun. So parang naisip ko, kung may tiwala sila sa akin, bakit hindi ako magtiwala sa sarili ko? So sumabak ako sa isang contest. Tapos yun yung first na parang na-distract ako, na-disappoint ako na parang hindi ko talaga kaya. Hanggang yun nga, natalo ako. Tapos yun, parang nawalan akong tiwala sa skills ko. Parang dumating ako sa point na parang, wala na, tigil na natin to. That time, talagang ni-stop ko siya. Hindi na ako gumawa ng kung ano-anong arts. May mga nagpapa-drawing pa rin sa akin.
walang willing silang bayaran. Hanggang doon lang, pero hindi na ako sumabak sa kung anong contest. Bali, kailan ka bumalik sa pagdodrawing after nung ganong pangyayari na na-discourage ka? Dahil sa'yo, ikaw yung reason bakit parang nahumaling ulit yung sarili ko sa pagdodrawing at nabalik yung hilig ko sa pagdodrawing. Nung time na in-invite mo ako, hindi ko malilimutan. Para sa mural. Mural painting sa mural school paint. namin. sa school nyo. Kasi ako yung na-assign, hindi naman ako marunong mag-mural painting. Which is a good thing para sa akin. Kasi, ang tagal ko na kinalimutan eh. Ang tagal ko nang parang nilet go sa sarili ko na wala. Kasi nga sa sobrang discouragement sa akin before. Good thing na merong isang ikaw na nag-encourage uli sa skills ko na may nagtiwala sa akin na kaya ko na gawin ulit. Which is thankful, Miss Yurika. Ma'am Yurika, maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa... Pero kung tutuusin, ako dapat yung magpasalamat kasi sobrang laki ng naitulong mo nun. Kasi talagang nagbigay ka ng time mo. Ngayon, after nung gano'n na, na-realize mo na gusto mo ulit bumalik. Na gusto mo ulit gawin yung talagang bagay na gusto mo. Dito sa Qatar, paano yun? Nag-apply ka ba? Or anong mga ginawa mo? Para ma-enhance ulit or mabalik ka? Actually, na ano rin ako na hindi ko akalain talaga mapapasok ako sa isang trabaho na related sa arts. That time, nagwo-work lang ako as part-time as a pet sitter, cleaner, sometimes nanny. So, okay lang naman yung kinikita ko, nag-enjoy din naman ako. Pero that time, parang dumating din ako sa parang kailangan ko na ng more income. Which is hindi ko akalain na matatanggap ako as an artist. Kasi ang ina-applyan ko before, kasi ang nakapost nila sa Facebook is receptionist. So wala akong idea na artist ang hinahanap nila. So nag-apply ako, dumating ako sa interview, and then tinanong nila ako kung marunong daw ba akong mag-paint or mag-drawing. Sabi ko, yes. Parang nahihiwagaan ako. Bakit nila tinanong? Kasi ang position naman na nakapost nila is receptionist. Sabi niya, sige, kung marunong ka, kailangan ko ng sample mo. Which is, nagbigay ako ng sample ko, and then, nagustuhan niya, and then sabi niya, wow, good to know that, blah, blah, blah. And then, sabi niya, bukas, kailangan makapag-report ka. And then, so na-excite naman ako. And pagdating doon, nakilala ko yung boss namin. And then, pinag-try ako ng isang sample, and nagustuhan niya. And yun na, hindi ko kalain na ma-hard ako as an artist. Tuloy-tuloy na. At yun na yung full-time na trabaho niya dito sa Qatar. Imagine niyo, nakakatuwa rin yung ganyang klase ng kwento na i-share mo. Kasi imagine mo, ang ina-applyan mo lang ay yung para lang kumita ka, para lang mas umukay yung kita mo, pero naibigay pa sa'yo yung mas magandang opportunity na deserve mo. And at the same time, yung mga dati mo kasing ginagawa na hindi naman dahil sa minamaliit ko yung pagiging nanny, pagiging cleaner, pero syempre, ang hirap nun. Kasi yun yung mga klase ng trabaho na talagang tagaktak yung pawis at pagod mo. Di ba? Pero ngayon, ang galing din na, yun nga, yung pagkakataon na ngayon, talagang nag-e-enjoy ka talaga. True. Diba? Nag-enjoy na ako at the same time. Na-enhance ko pa yung skills ko. At andun ako sa point na talagang mahal ko na yung work ko. Unlike before na parang nagtatrabaho lang ako as OFW dito sa Qatar para kumita ng pera, para may maipadala sa pamilya. Pwede bang pakita mo sa amin yung mga sample na nagawa mo? Excited ako. Wow! Grabe, ang cute. Ano pa? Pwede ako na. Ito po ay gawa ko. Kinlame. Oh, wow, nice. Ganda. Ano ang tema ng iyong mga painting usually? Pati mga Yun nga lang, sana malinaw, no? Wow. Are you more on realism or ano?
Yeah, more on realism and cartoon character. Cartoon ka. Kasi mga bata. So, may Landscape. nakita ko dito, Tweety. Ano to, para sa bata to, no? Kasi, nagtuturo siya ng mga bata rin for art painting and all na related sa art and craft. So, yan. Pero ang ganda rin. Kasi, may mga gawa ka rin na nakikita ko na ang ganda. Sayang, hindi ko pala nasuot yung jacket na binigay mo sa akin. So, ang ganda. So, Miss Jinky, ano yung mga maipapayo mo sa mga nanonood na pakiramdam din nila, pakiramdam din nila, pwede rin silang humusay or passion din nila ang pagguhit or art. Anong dapat nilang magawin? More on ano ba to? Tutorial or kailangan nilang mag-enroll ng course? Or anong mga tips ang mabibigay mo? Para sa akin, kung may kakayanan din lang at kaya mo namang mag-invest para sa sarili mo at talagang gusto mong matuto, mas mabuti na mag-enroll ka sa isang art Training center, something. training center like that, or mag-hire ka ng isang mag-tutor sa'yo. Pero kung hindi mo naman kaya, pwede naman na mag-practice, keep on practicing para ma-enhance yung skills mo. Ikaw ba nag-enroll ka? Ako hindi eh. Paano ka natuto lalo? Natuto lang talaga ako. Yun nga, yung 6 na taon pa lang ako, ayoko nga bigyan ng problema ang nanay ko para sa pencil. Yun nga, nag-provide ako ng sarili kong pencil gamit ang tip ng isang putol na lapis at straw ng sesto. Tapos, Di ba gano'n naman talaga yung parang ballpen? Di ba? Ang ballpen, meron din siyang parang straw, then yung tip, then may ink. Oh, so improvise, no? DIY ko lang siya. And then, yun nga, doon ko na-develop yung skills ko. And then, nagtuloy-tuloy yun hanggang high school. And then, nag-stop nga ako kasi na-discourage ako. And then, yun, pagdating ko dito sa Qatar, ayun, thankful nga, miss. Thankful sa'yo. Thankful. Salamat talaga sa'yo. Hindi ko alam Kasi kung ikaw, ano, pero salamat sa Diyos kasi nagkakilala tayo. Actually, isa ka sa mga tao na nagbigay ng sining sa buhay ko dito sa Qatar. Kasi yung mga gawa ni Miss Jinky, imposible na hindi niya maiisip na gawan ako. Alam mo yun, canvas painting. Noong nakaraan, niregaluhan niya ako ng birthday ko na personalized na denim jacket with painting. Talagang bukod doon, nag-conduct din siya ng free workshop sa group namin. Nag-invite kami ng mga kids, pati yung mga gusto rin na mag-art. Then, share niya yung skills niya, yung talent niya sa pag-art para sa ibang tao. Nang libre ha, imagine. Even mga materials, libre rin. So, nakakatuwa na alam mo yon yung parang hindi ka talaga dapat huminto no, sa isang bagay na gusto mo. Pwede kang magpahinga, okay, kung kagaya nung sa'yo, dahil medyo nawalan ka ng konting kumpiyansa sa sarili, huminto ka, nagpahinga ka, then naghintay ka ulit ng pagkakataon. And imagine, binigay sa'yo sa hindi mo inaasahan na oras. So, keep on practicing. Tapos, gawa ka talaga ng effort to invest on yourself. If you really see na talagang ito yung bagay na gusto mo, then, do your ways, no? Hindi dahil may kakulangan, ay hihinto na. So, humanap ka pa rin ng paraan kung paano mo magagawa ng paraan para ma-enhance mo talaga yung talent mo. More on tutorial, no? More on tutorial din. Marami namang way, sa no? YouTube. Kung wala kang kaya na magbayad, maraming libre sa YouTube. Nood ka lang, practice on yourself, and then, yun, keep on practicing. So, Miss Jinky, para sa mga nanonood ng mga OFW, ano yung mensahe na masasabi mo na, yun nga, na mababahagi mo sa kanila? Para sa akin, bilang OFW, napakahirap ng buhay. Kung pwede nga lang advice ko, wag na kayo mag-OFW. Pero syempre, para sa pamilya, kung kailangan. Miss Jinky, para sa'yo, ano yung eureka moment mo? Eureka moment ko? Way back 2024, dumaan ako sa... Naiyak ako. Dumaan ako sa point na parang
ayoko na bilang OFW. Ayoko na. Kasi ang hirap, malayo ka sa pamilya, sacrifice, and then at the same time, struggle sa financially. Mm-mm. And then that time, na-realize ko, bakit ako susuko? Yung iba nga na mas may kakayanan sa akin na kumita ng pera, parang andito sila. Yung iba nga, mas naghihirap pa sa akin, mahirap ang sitwasyon nila, nagsisikap sa buhay. Ba't ako hinto? Nandito ako ngayon. And then that time, nung nakilala kita, ikaw ulit, nung nakilala kita, nun, Salamat naman, miss. parang mas doon ako na-push na, sige, ituloy ko pa ang buhay ko bilang OFW. And then yung realization ko na, darating yung pagsubok, pero wag kang susuko. Yun lang. Salamat, miss. Kasi, mula rin nung nakilala kita, na-realize ko na, yun nga, may mga pwede talaga akong maging kaibigan. Yung kahit na malayo ka sa Pilipinas, you are far away from home, from your family, from your real friends na naging kasama mo na mas matagal. Kasi lahat yun iiwanan mo eh, once na nag-OFW ka. So parang starting a new life from back to zero. Pero yun nga, kahit mahirap, kahit malungkot maging OFW, mula nung nakilala ko yung mga isang kagaya mo, doon ko na-realize na pwede rin palang maging tahanan kung nasan tayo ngayon. Basta matagpuan mo or makilala mo yung mga tamang tao. So, salamat din na naging part ka ng buhay ko dito sa Qatar at pagiging OFW. Thank you, Miss Yuri. Yun. Thank you. Bali, meron ka bang mga platform like TikTok or Instagram na pwede ka nilang ma-follow? Yeah, TikTok account, Laceras Jean or Jing. Okay. So, dyan makikita nila yung mga ginagawa mo, mga arts, and yung mga libangan mo, di ba? Maraming salamat, Miss Jinky, sa oras na to na pumayag ka ma-interview kahit na alam ko na minsan mahiyain ka, minsan madali kang kabahan, pero talagang ngayon pinagbigyan mo ko sa request ko kasi nakaka-inspire yung kwento mo na imagine wala ka naman talagang planong maging artist dahil hindi naman talaga yun yung akala yung iniisip mo na magiging work mo ngayon dito, pero doon ka na lead, no? Nandun na lead kasi yun yung deserve mo. Ngayon nabibigyan mo na talaga ng katuparan na magawa mo yung kung ano yung masaya ka, kung ano yung hilig mo. And this time, hindi ka nagagamit ng putol na lapis at stick ng ZESO. So ngayon, nabibili mo na lahat ng mga bagay na kailangan mo. At na-share niya pa sa iba. So, thank you, Miss Jinky. Thank you, Miss Yuri. Salamat sa pagkakataon na to. Salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Yurika, paalam! For me, art is something that you can... Ay, Tagalog pala tayo, no? Okay lang. Tagalog tayo, sorry. Oo nga pala. Bakit nga ba tayo mag-English? Nag-English nga ako kanina. Kaya nga.